Morning guys. Morning Brad. So magandang panahon. Tayo mag-range test ng ating RC. So syempre bago tayo umalis, kunin natin ang screenshot ng ating beginning inventory. And of course, buksan natin ang relieve para makuha natin ang data natin sa pagtakbo. And yun ang mga ginagawa ko normally pag nagre-range test, kumukuha ng data. So average speed, everything, distance. Siyempre, dahil magre-range test tayo, hindi pa natin kabisado yung ating baterya, controller, and motor. Dadala tayo ng ating charging gun para sa ating RC. So in case na medyo malakas yung konsumo, pwede tayo makicharge. Tayo ang destination natin papuntang Kabsat. So samahan nyo ako, let's go. Morning mga Brad. So na-miss ko kayo. So tagal natin di nakapag video documentation or nakapag-vlog. At sobrang busy lately, plus yung mga ganitong panahon hindi napakaganda. So ngayon meron tayong opportunity na makapag-range test kasi marami na rin nagtatanong about kamusta ang range, gaano kalayo ang kaya niyang gawin na single charge. So yun, gawin natin ngayon, no? So normally ako every time na may bagong build, yan sina Aima mid-drive, sina Rooster, si Phoenix, inaakyat ko yan even pag mayroong nagpapa sa akin, nagpapa-review tulad ng NXT Storm X noon. Yan ay inakyat ko rin na Marilaki, no? Test its capability on actual road conditions. Kasi maganda sa papel no? Minsan maganda sa papel, pero pag sa actual na, medyo minsan doon nagkakaroon din different. Sa mga nasubukan ko, like for example, ingay. Example, yung NXT Storm X, it lived doon sa kanyang talagang pinanindigan talaga yung capability on actual road condition. Pwede mong gamitin for long ride, pwede mong gamitin pang city ride, di ba? Which is yun naman minsan ang kailangan, di ba? Oo, may mabilis, pero syempre yan laging merong bang tawag dito, consequence. Malakas, pero malakas ko din kumusubo ng baterya, di ba? So ako kasi more on gusto ko yung in between. May performance, magagamit mo sa mga high performance nga, mga long ride, ganyan, kasi dito babaran and syempre gusto mo rin yung pwede pang daily. So yun naman ang mga objective sa mga build. Ganda ng morning, kaming aakyat, and first time aakyat ni RC sa Marilaki. So may compare natin siya noong last siya, diba? Alala niyo yan kung napanood niyo na yun, yung video kong yun. So ginamit ko siya sa Marilaki din. Kung bakit ko rin ginagawa tong range test, kasi dito mo makikita saan yung mga flaws ng build, saan pwede mag-improve, etc. No? So magagamit mo yung mga data mo. Kaya nga nakabukas ang relief para alam mo kung ano yung consumption mo, diba? Lagi ko naman sinasabi yan. Pero ako naman kasi magra-range test lang naman ako, no? Hindi man tayo maghahataw dyan. So as much as possible, tignan natin ano yung pinakamalayo. Since na-dyno na natin to, alam na natin yung pinakasagad pagdating sa performance niya, sa setup. So ano naman yung magiging data natin kung gagamitin natin for long ride, which is ito hindi ko to kinonceptualize or dinesign for long ride kasi nga masakit siya sa likod dahil nga sub sports bike. So kaya ang ginagamit ko pang mga long ride yan si Phoenix, di ba? And pang daily talaga. So ito naman susubukan lang naman natin. Susubukan natin i-range test lang. No, hanggang saan ng pag sa Kabsat, di ba? And speaking of Kabsat, bakit ako lagi na doon? Kasi may charging station diyan. May charging outlet pala, nagpapa-charge yung owner diyan, 50 pesos per hour, which is not bad And ang distance niyan mula sa akin sa residence namin ay 88.2 kung di ako nagkakamali. Tansyado ko na. And sa mga unit ko, normally ako ay nagbe-base sa AH per kilometer. But hindi sa watt hour kasi hindi marunong mag-compute ng actual. Kasi syempre malikot yan
volts times ampere. So ako naman, base na lang ako sa capacity, diba? So AH yun. Kaya tingnan natin. And normally, naglalaro ako from ilan ba? Mga 35 AH normally. And para meron din akong comparison sa NXT Storm X, 'di ba? So kaya nga 'di ba, ulitin ko bakit ako nag-LFP. Na-inspire talaga ako doon sa nung nag-road test ako sa NXT Storm X, no. Mataas pa yung volt nung ng baterya, kahit na syempre nagbawas sa capacity, pero yung volt mataas. So nasusustain niya. So hopefully ito ganun din, no. Parang pagkakatanda ko is around mga parang 1 volt nga lang parang ganon sa resting volt niya. So yun naman ang natin, objective naman natin. Titingnan din natin yung kanyang performance in terms of mga ahon, di ba? Sa mga lusong. Syempre ito ay lahat ng unit ko ay naka-regen, okay? Or naka-engine brake, dahil sabi ko nga, hindi para sa akin hindi sapat ang ang preno lang para putulin mo ang momentum ng isang electric. So kailangan mo ng regen. So by the way, baka makita niyo yung aking hindi calibrated pa yung aking hindi pa fine-tuned yung aking speedometer. Pero nung chinek ko naman sa sa Dyno Pro, medyo okay naman. Hindi naman siya malayo, di ba? Yan ang kagandahan sa mga digital mga digital display or speedometer, naka-calibrate. So tayo ay naka-mode 1 lang, which is 30%, mga 150 line to 450 phase. So yun lang ginagamit ko ngayon. Hindi na tayo muna mag full power kasi nga tayo ay nag-range test. In fairness talaga, pinayos ko to kay AV Moto. Ganda ng front suspension na. Kasi sabi nga ako ay pang 4 na may-ari na. And hindi ako sure kung nagpa-tune ba sila, nagpa-ayos ng forks bago ko nabili, no? Kaya pina-check ko na rin. And one thing is mabigat kasi mga baterya. Kaya kailangan talaga ng fork tuning kasi hindi ka pa sumasakay, nagda-dive yung forks. So going back kay LFP, kaya ako nag-LFP kasi nga mataas yung voltage niya, nominal, matagal bumaba. And upon checking, i-show ko na lang or pakita ko na lang sa screen, 100% pa rin. So yun, so nasa 80, umalis ako na 83.9 ata. So ngayon nasa 82.7, mga ganon. So masasabi ko, yun, nasusustain niya. Pero again, this is a test, no? Kaya di ba normally naka-NMC ako. Lahat ng ginawa sa akin na battery ni Boss Michael ng CK Custom Lithium Battery Build, NMC or lithium ion, no? So first time ko talaga lang mag-LFP. Kaya dito natin masusubukan. So titignan natin kung malakas ba to sa baterya talaga in terms of AH. Baga kung i-compare ko to sa sa dalawang unit ko na naka 3 kilowatt na mid-drive din, QS138V1 and si Rooster and QS138V3 na 3 kilowatt din. Kumbaga, kung yon Vios, ito parang Camry kasi ang laki nung makina. This is a 12 kilowatt. So, ang dali lang talaga niya mag-pick up ng speed. Sobra. Kumbaga, medyo yung 0 to 100 ko rito nung chinek nga, 'di ba? Nasa 4 seconds lang. Pero dahil ito, sabi ko nga hindi naman to power test, kundi range test. So, tipid-tipid mode lang muna tayo. Pero what a morning. Thank you God. Thank you Lord. So, for all the blessing, no? And pinatigil niya yung ulan. So, makapag-ride tayo sa gilid bago tayo sumabak. Na-miss ko to. Sabi ko nga, ito na lang yung ating simple way para medyo makabawas-bawas ng stress sa buhay. So kung dito ko naalala ko nung din-drive ko yung RC200 as in naka ICE pa, naka internal combustion engine 200cc. Kung napanood niyo yung video kung yan, halos di ako nagsalita kasi ang hirap. Ang dami mong kailangan mag-focus talaga kasi nagka-clutch ka, nagpe-preno ka, nag-shift ka ng gear, no? So ima-match mo yung sa speed mo. So ang dami mong ginagawa plus yung syempre yung init ng makina and the vibration. So yun yung
nawala ngayon. Although ngayon, syempre dahil mid-drive to, may konting vibration to. So, lagyan natin ng konting thrill naman yung ating biyahe. Ilagyan natin sa mode 3 nga. Try lang. So, quick test. Yun lang, quick lang. Hindi man tayo lalabas sa 100. Ano lang tayo, hanggang kate lang. So anyway, so going back. So maraming pagbabago. Pero in terms of handling, nagbago ba? Hindi. Halos parehong-pareho lang. Kasi nga, ibang tawag dito, yung center of mass, yung weight distribution nung ginawa, nung actually si John Grasa, ginawa ni John Grasa, John Grasa, halos pareho nung stock. Kung saan nakapwesto yung bigat nandun din. Although tumaas nga lang ng konti. Yung center of gravity naman tumaas kasi yung baterya nasa taas. And yan ang mga challenges ng custom conversion o mga conversion, custom build. Kasi ang pinaka-challenge mo dyan yung baterya Kung saan mo ilalagay, gaano kalaki ilalagay mo. So yan ang maglilimit sa'yo. Kasi again, yung mga motor, hindi naman siya designed for hindi siya designed for mga baterya na malalaki. Dinesign yung frame niya para saluhin yung makina and others, no? So, running 79.3 80 volts tayo. Yun yung mga bagay-bagay na papansin ko, no? Ito yung mga napansin ko sa aking first ride impression with our RC. Laging ganyan ang aking ride impression. Handling, power. So, sa 150 lang, okay na Very stable. So, hininaan ko lang talaga yung regen nito. Running 79, 80 volts. So sa 1 pa lang ang sarap. Actually, nasarap ang 1 hindi siya intimidating. Suabe lang. 150, 450. Pwede. Wow. Kita niyo yan. $81.3. Grabe, tama ba ang aking naging desisyon? Maybe. Anyway, so yun, dito tayo sa kubo. So sa mga nagtatanong ng specs, yun na ano ko rin po yan, i-post ko na. So going back sa modification, yan yung mga bagay na kailangan mong i-consider, no? So battery, yan ang number 1 talaga battery. Saan mo siya isasalpak? Next is yung motor, yung mid-drive mo, no? Sa hub medyo madali, basta makakuha ka ng tamang swing arm. Okay? Kasi sa swing arm yung kakabit, di ba? Ang mid-drive kasi, i-mount mo siya aligned sa rear sprocket mo. Okay? So for the controller naman kasi, depende yan sa output na gusto mo. And may bibigay kong tip sa mga sa mga nag-upgrade or para hindi kayo madoblehan ng gastos, establish mo na kung anong output ang gusto mo, di ba? What do I mean output? Gaano kalakas? Sana may basis, hindi yung dahil malakas lang, di ba? Like for example, in terms of horsepower. So yan, kasi yung peak power mo hindi yan directly equivalent ng wheel horsepower or ng brake horsepower. Medyo may konting difference. Hindi siya yung parang kung ano yung nakadeclare sa yun din. Hindi siya ganun. Kaya masasabi ko, si Phoenix, kayang sumabay sa mga 200cc. Yan, na mga motor, scooter, ganyan. Kasi nagdadyno ako nagpapadyno. Si Rooster, yun, kayang sumabay sa mga, masabi ko, mga 300cc, ganyan. Depende Yan ay based sa wheel horsepower. Ito, kayang sumabay sa upgraded na KTM RC390 na makina. So parang ganon. So meron kang basis sa mga gusto mo. Bakit? Kasi doon sa performance na gusto mo, doon mo malalaman anong kailangan mong baterya, anong motor, anong controller ang kailangan mo. Para sa akin, next consideration ko lagi is yung frame. Saan mo siya ilalagay? Honestly. Oo, sige, meron kang 10 kilowatt. Yan yung mga napapanood natin, lalakas, no? Pero syempre, yung isang factor din doon, yung power to weight ratio, sobrang gaan. Sarap market ngayon. And of course, no, speaking of paano ipepreno, invest ka talaga sa magandang preno. No, wag mong tipirin ang preno. Kung kaya mong mag-invest sa magandang controller, baterya, at motor electric motor preno pa, iiwan mo, 'di ba, no? Para sa akin wag nyong
titipirin. So, marami naman suppliers ngayon, maraming brands, pero syempre, kanya-kanyang preference yan pagdating sa brand. Kung anong brand ang gusto mo. Ang lamig! Hirap pumataw. So, we're down. Okay ba eh, 79%. Anyway, so yun, suspension. Okay din na maganda suspension. Pero hindi siya yung priority talaga. Pero priority mo is yung preno. And we're back. Marilaki, tanay. Dito tayo. Sobrang smooth ni RC. Ang sarap ibiyahe. Hindi masyado sumakit ang katawan ko ngayon. Bagay, syempre naninibago pa ako nung una eh. So, hindi natin binibigyan yung range test natin ngayon ha. Para at least malaman talaga natin kung gantong takbuhan matipid siya. Sa mga gantong range test kasi malalaman mo. Kumbaga madali na, yung range anxiety mo, mawawala. Kung tipong napalong ride ka, so kung wala kang dalang charger, anong gagawin mo? Titipirin mo ngayon yung pagpiga. So meron tayong 81 volts. Grabe, no? Sobrang tipid. So mamaya na ulit, ha? Okay. So, matapos ang ating breakfast ride and range test, which is masasabi ko it's a fail because parang di ako makapaniwala sa resulta o sa data, no? Parang halos walang nabawas. Parang 0.5 AH lang yung nabawas. Okay. So, kaya nag-consult kagad ako kay Michael. Sabi niya iba rin kasi ang karakteristik ng LFP. Ayoko naman na pagdating ng pababa doon naman ako itirik dahil bigla naman siya nag-cut off. Ayoko naman nun. So, ayan, nag-charge ako. So, quick top up lang naman. Quick top up tayo para medyo meron tayong peace of mind pababa. Sabi ko kasi medyo waswas Medyo waswas tayo pababa, paakyat At ganun lang yung bawas. So, parang 83.9 ako umalis. Parang 82 72 ang nito, ang dead bat nito, di ba? Parang hindi ako makapaniwala lang. Anyway, so far masabi overall performance ni RC, masarap siyang i-ride. Totoo lang, nawala yung ngawit ko, ganda ng suspension, thank you kay AV Moto dahil inayos yung front suspension, kaya yun, ganda sa cornering. So yung regen ko tamang-tama lang, hindi siya sobra-sobra pag ganito, pero kung sa truck, tataasan ko ulit. Medyo mabilis pa yung approach Anyway, going back. Yun yung mga observation ko sa range test natin, sa actual road condition, first impression ride natin talaga kay RC. So, happy naman tayo. So, yun lang. Medyo kailangan sanayin natin sarili natin sa baterya. Kasi kahit si Boss Michael, tinanong ko about the battery status and yung kanyang karakteristik, syempre pare-pareho. Yun ang gusto ko sa mga partner builders natin. So sabay-sabay kami natututo. Kumbaga sa lahat ng mga eksperimento, syempre makaka-encounter ka ng mga unknowns. And with that unknown, you'll find your solution para malaman natin kung ano yung mga needs improvement. Ako naman kasi, I'm willing to risk. Gusto natin matuto Kasi para pagdating ng panahon na lahat tayo ay mag-electric na, di ba? Hindi na tayo masyado dependent on fossil fuel or mga diesel gas, yung mga ganyan. Medyo marami-rami na tayong natutunan from our build. Sabi ko nga, akin si Brad Oli TV ay build, ride, and inspire. Gusto natin mag-inspire sa iba. And sana nakakatulong naman ako sa inyo, mga konting information na nalalaman natin, nakukuha ko, mga na-share ko sa inyo, magamit nyo rin. Although, hindi tayo pare-pareho ha. Baka at least meron lang tayong parang basis, kumbaga. Meron tayong references. Si Brad Oli TV, ito na-encounter niya. So, alam natin kung anong gagawin, di ba? No? So, kaya sa mga tulad yan, sa battery LFP, sa mga naka-LFP po, yan, share nga ng experience nyo regarding dyan sa mga, syempre naglo-long ride tayo, tapos magugulat na lang tayo, ba't ang baba ba't parang halos walang nabawas? 40 kilometers yun na
takbuhan medyo mabilis-bilis, di ba? So yun lang naman. So yun. So abangan nyo po yung mga next na video documentation natin or mga vlog natin kay RC. At syempre yung mga madidiscover pa natin sa kanya. Syempre yung track session natin, hopefully mangyari. Kasi sabi ko nga, ito ay ginawa ko for the track, specifically for Carmona. Kaya sana matuloy, no? And yun yung ano natin, maging goal, no? Na makatagal siya sa loob ng racetrack, nakailan laps, makatapos. So with that po, again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat po sa lahat na nakatapos na itong video na to. So ride safe everyone. Kita tayo sa susunod na video.